bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Kahapon, narinig natin sinabi ni Jesus. Lagi natin itong maririnig sa mga susunod na araw na sinasabi niya, narinig ninyong sinabi noong una at ngayon sinasabi ko sa iyo. Kumbaga, mas pinagtitibay, pinapaliwanag ng mabuti ni Jesus kung ano ang dapat nating sinusunod, kung sino ang dapat nating pinakikinggan. Gaya ng sinabi ni Kristo ngayon, sinabi niya na itong bagay na ito para tayo ay maging ganap gaya ng kanyang amang nasa langit. Yung kabuuan, maaabot natin yung ating pong full potential kung tayo po ay makakagawa ng ganitong sinasabi ni Kristo. Mahirap kung sa mahirap, pero ipinakita na rin ni Jesus kung paano ito gagawin. Kaya sabi ni Kristo, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Dead man na naman tayo, di ba? Yuko na lang tayo, baling na lang sa iba. Kasi sadyang ayaw natin gawin. Una, sinasabi natin, mahirap. Totoo naman po, mahirap, no? Inaway ka na, tapos pagdarasal mo pa. Pero anong klase ng dasal? Lord, kunin mo na siya. Ganun ba ang dasal natin? Lord, kunin mo na. Sino bang mga kaaway ninyo? Kapatid, magulang, anak, kaibigan, ibang tao. Kahit nga hindi natin kilala, galit na galit tayo eh. Kahit nga hindi tayo kilala ng mga senator, galit na galit tayo eh.
Kahit hindi tayo kilala ng vice presidente natin, galit na galit tayo eh. Tinuturing nating kaaway. Minsan, no? Parang tinuturing nating mga kaaway yung mga taong kahit hindi nila tayo kilala. Wala lang, basta nagalit lang tayo sa ginawa nila. Napapansin niyo ba yun? Para tayo mga baliw, no? Pero ulit, babalik natin ulit. Ito ang sinasabi ni Kristo para sa atin din. Hindi para doon sa kung kanino man, kundi para sa atin. Na mayroon tayong kakayanan, nasa atin ang kapangyarihan kung ano ang atin pong ikikilos, kung ano ang atin pong dapat na maging reaksyon. Sa tingin ko naman po, no, hindi naman tayo katulad ni Kristo. Si Kristo kasi, di ba, nung ipinako sa krus, doon talaga, ora mismo, nagdasal siya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero sa tingin ko, maintindihan naman ni Kristo. Maintindihan ng Diyos na tayo, bilang tao, minsan, kadalasan kasi yung emosyon natin, yung ang hirap at matagal pahupain yung damdamin natin na tayo ay nasaktan. Gaya na sabi ko, siguro naman maiintindihan ng Diyos na kailangan natin ng panahon. Tama ba? Kailangan natin mapag-isip, kailangan din muna natin umiyak dahil nasaktan tayo, naloko tayo, inaaway tayo. At maiintindihan marahil yan ng Diyos. Pero ang sinasabi ni Jesus, ito ang dapat natin na gawin. Sige, take your time. Pero kapag dumating na ang tamang panahon, yung tayo po ay kailangan ng magbigay ng pagpapatawad. Huwag tayong maging madamot. Kaya nga sabi ni San Pablo, di ba, sa ating unang pagbasa, sa kanya ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, pinapaliwanag niya dito na tayo po ay magkawang gawa. Sikapin ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa, yung pagiging charitable. At hindi lang ito sa pera, sa material na bagay, maging sa pagmamahal, pagpapatawad, pagkalinga, pwede tayong maging mas charitable. Kapag dumating ang panahon at tinihingi na ng panahon na tayo po ay kailangan ng magbigay. Sulitin ko po, Hindi ko lang alam talaga kung kailan natin nagagawa yung ipinagdarasal natin, yung mga umuusig o umaaway sa atin. Ang kadalasan kasi nating reaksyon, i-delete ang taong yan sa buhay natin. Kalimutan ang taong yan sa buhay natin. Nagagawa naman natin kalimutan yung tao, pero yung ginawa ng tao, hindi natin kinakalimutan. Kaya patuloy tayong nagagalit. Patuloy tayong nagtatanim ng sama ng loob sa taong iyon. Pero muli, sabi ni Jesus, para tayo maging ganap, kagaya ng kanyang amang nasa langit, pagsikapan natin magawa na maipagdasal ang mga umaaway at umuusig sa atin. Amen.